Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Lucy wanted to get out of the club and enjoy the city of pines. Ilang linggo na siyang naroroon, pero hindi pa niya napapasyalan ang mga tourist spot doon. Dahil wala siyang sasakyan ay naisipan niyang hiramin ang isa sa mga sasakyan ni Gael. Pinagluluto niya ito ngayon ng umagahan para pahiramin naman siya nito. Alam niyang late ito nagigising, lalo na ata at nakainom ito kagabi, kaya may oras pa siya para magluto. Gusto niyang isipin na lasing ito kaya hindi nito maalala ang mga pinagagawa nito kagabi. Nagbrew siya ng kape at nagluto ng full breakfast. Sana ay payagan siya nitong hiramin ang sasakyan nito. Habang nasa kusina ay nakikinig siya ng Through the Fire. She was humming the song while she was cooking. Umaakto pa siya na kala mo ay bumibiri talaga. Namimiss niya tuloy na mag-KTV sila kasama si Simon. Minsan ay inaabot pa sila ng umaga ng kapatid. Ilalagay na sana niya ang plato sa mesa nang makita niya si Gael na nakasandal sa doorframe ng kusina at nakatingin sa kanya. May munting ngiti sa mga labi nito. "Good morning," bati nito. Tiningnan nito ang dala niya. "Is that for me this time?" tanong nito. Nahihiyang sagot naman niya rito. Ito na mismo ang lumapit sa kanya pero bago nito kunin ang plato, ay nilagay pa nito ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng tainga niya. Nagkatitigan silang dalawa. She knows something changed. She doesn't know why or what, pero sa totoo lang, ayaw niyang mawala iyon. "Won't you join me?" tanong nito at umupo na rin sa bar stool. "Kumakain na ako habang nagluluto." Habang kumakain ito ay nakatingin lang siya rito. Hindi niya alam kung paano ipapaalam dito na hihiramin niya ang sasakyan nito. Napansin marahil nito na nakatingin siya rito. "Bakit ka nakatingin sa akin? Pwede bang humingi ng pabor?" "Ano yun?" Gusto ko kasing mamasyal. Hihiramin ko sana iyong sasakyan mo." Humigop muna siya ng kape bago sumagot. Inaasana niya ang isang hindi. She can commute, mas convenient lang ang may sasakyan. "Ihahatid sana kita pero may importanteng meeting ako ngayon." "Hindi, okay lang. Ayokong abalahin ka." Tumango naman si Gael. "Sabihan ko na lang sila." Nalaki ang mga mata niya. "Talaga ba?" Tumango naman ulit siya. "Okay." Masaya siyang tubungo sa itaas nang may maalala siya. "Ikaw na pala ang maghugas ha. Salamat." Napiling suotin ni Lucy ang t-shirt, skinny jeans at ang black leather jacket niya. Napatingin siya sa maleta niya kung saan may pinabaon sa kanya ang ama. It was one of the latest and most precise handguns. Pinabaon ito just in case. Nang makababa siya ay wala na si Gael sa kusina. Baka nga nasa basement na ito at nagmi-meeting na. Ayaw na niya itong istorbahin pa. When she got the entrance, may nakaparada na roon na isang itim na Lexus NX. Ito ba ang sasakyan ni Gael? "Good morning, ma'am. Kayo po ba si Ma'am Lucy?" Tumango naman siya rito. Inabot nito ang susi ng sasakyan. "Pa-acknowledge na lang po, ma'am." Nang makasakay siya ay naamoy niya agad ang pamilyar na bango ni Gael. The car still smelled like leather na tila bago pa ito. Nang magsimula na siyang magmaneho, ay tila lalo siyang nanlumo na ngayon lang siya namasyal. Napakaganda ng lugar. Parang ang sarap lang mag-chill uminom lang ng kape habang pinapanood ang fog. Pumunta siya sa mga tourist spot. Sigurado siya mas masaya kung may kasama siya. Tumambay siya sa isang cafe hanggang sa mababa ang ulap. Kung pwede lang na manatili siya rito araw-araw.
Napakatahimik at nakakakalma. Pero ang tunay na mundo niya ay malayo rito. Isa siyang sundalo. Sila ang nagbibigay ng kapayapaan sa mga komunidad. They have to face danger before anyone else. Inabot na siya ng 2:00 na mapagpasyahan na niyang bumalik sa club. Dadalasan na ata niya ang paglabas-labas para hindi naman siya maburyong sa club. Nasa kahabaan na siya ng kalsada na mapatingin siya sa salamin at napansin ang isang sasakyan. Hindi naman niya masabi na sinusundan siya nito. A few minutes later, nasa city proper na siya. She entered the roads in cross intersection. Pero nakasunod pa rin sa kanya ang sasakyan. Nasundan ba siya? Para makarating sa club ay kailangan niyang dumaan uli sa hindi mataong daanan at puro puno ang nasa gilid. Nilabas niya ang baril niya na hindi niya aakalaing kakailanganin niya ngayon. She can take it down. Kung 2 o 3 lamang iyon. Nang makarating sa kalsada papuntang club ay mas bumilis na ang sasakyan at tumapat ito sa kanya. Ang lalaki nasa unahan ay binuksan nito ang pintuan. Sabay tutok ng baril at mabilis na pinaputok iyon. Dahil binilisan niya ang takbo ay nasa likurang bintana ang tinamaan nito. Turns out, hindi bulletproof ang sasakyan ni Gael. Mariin siyang napamura. Dahil maulan nga sa Baguio ng hapon, medyo may kadulasan ang kalsada, bukod pa iyon sa likulikong daan. She has to take her chance though nang makita niya ang tuwid na daan. Mabilis niyang binuksan ang bintana at 2 putok ang pinakawalan. Shit! Mukhang ang sasakyan ng mga ito ay bulletproof at mukhang na-realize iyon ng mga loko. Mas lumakas ang loob ng mga itong pumantay sa kanya. Sunod-sunod na putok ang pinakawala ng mga ito sa bintana ng sasakyan niya. Wala na siyang nagawa ng tuluyang masira ang bintana. Malapit na siya sa El Hombre Club. Itinigil niya ang sasakyan at lumabas. Kailangan niyang asintahin ang balang pakakawalan niya. Tulad ng inaasahan niya, mabilis na lumabas sa kanilang sasakyan ang 4 na lalaki. Ang 2 nasa kaliwa at ang 2 pa ay nasa kanan naman. Dahil nga sa medyo payat siya, ay nakagapang siya sa ilalim ng sasakyan. Dahil nakatalikod ang mga ito ay inuna niyang barilin ang nasa kaliwa. 2 shots, 1 per head. Sinira ng mga ito ang bintana para barilin siya. Pero yumuko siya. Mabilis niyang nadampot ang baril ng 2 nakahandusay at pinagbabaril ang 2. Mabuti na lang, mabilis ang naging kilos niya. Nakita niya ang isang SUV sa hindi kalayuan at may nakaakba na ring mga baril sa kanya. Mabilis niyang sumakay sa sasakyan at mabilis na pinaandar iyon. Medyo kumalma na siya nang nasa 3 kilometro radius na lamang siya ng club. The club provides the best security, kaya binabantayan na ang lahat na pumapasok sa loob niyon. The car stopped following her and it brought her relief. Doon na niya naramdaman ang hapdi sa balikat at tagiliran niya. Mukhang nadaplis ang payata siya ng bala. When she got inside the club, himala na hindi napansin ang mga pinsala sa sasakyan. Siya mismo ang nagarahe ng sasakyan kahit na pinilit ng valet. Sinabi niya na siya na ang magagarahe niyon at mabilis na sumakay sa Tesla car. Imbes na dumiretso sa klinik ay tumuloy siya sa bahay ni Gael. Ayaw niyang makagulo. Titingnan niya muna ang pinsala niya bago pumunta siya roon. Nang makarating naman siya, she act normal kahit kumikirot na ang mga sugat niya. Ang t-shirt at jacket niya ay may bahid na din ng dugo. Napamura siya na makita si Gael sa kusina. Sana ay hindi siya kausapin nito. Hey, bumalik ka na? Pilit siyang ngumiti rito. Napagod ako eh. Sige, akyat muna ako. Sige. Mabilis siyang umakyat. Dumiretso siya sa CR at mabilis na naghubad. Kailangan niyang malinisan ang sugat. Hindi niya alam na ganoon pala kalala ang pinsala niya. Akala niya ay daplis lang iyon. Pero ang 2 bala na nakabaon pa rin sa katawan niya. Nalalabo na din ang paningin niya. Ganoon na karaming dugo ang nawala sa kanya. Siguro kailangan nga niyang pumunta ng klinik. Napahawak siya sa shower wall nang mawalan siya ng balanse. Lucy!
Ang huli niyang naalala ay sinalo ni Gael ang kanyang katawan mula sa pagtama sa malamig na tiles ng banyo. Gusto ko ng Filipino theme war game. Nakita niya kung paano nalaglag ang panga ng kanyang team. Nandoon siya para i-present ang bagong laro na gagawin nila. Sir Gael, I want 8 available in console for now. Saka na natin gawing available for mobile platforms. Nilatag niya sa mga ito ang gusto niyang magamit sa laro. He specified the storyline of the game. So ano sa tingin mo? Napayo ko ang isang senior developer nila. Sana nakinig ako sa story teachers ko noon. Malay ko bang magagamit ko talaga to sa trabaho. Iyong mga pinagtuturo nila ngayon. Sabay-sabay tumango ang mga ito. Ganun din ako. Come on guys, alam kong kaya nyo to. Encourage niya sa team niya. Saan nyo ba napulot itong idea na to, Sir Gael? Mula sa isang hindi inaasahang tao. Senda lang kami ng update, Sir Gael. Tumango siya at tinapos ang meeting. Pagtingin niya sa orasan, 3 p.m. na. Nasaan na kaya si Lucy? Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Nang paakyat na sana siya sa kwarto, ay narinig niyang bumukas naman ang front door. Nakita niyang pumasok si Lucy. Nakangiti ito pero parang may dinaramdam. Oh, you're back. Parang medyo namumutlak pa nga ito. Inaantok na ako eh. Sige akyat na muna ako. Hinayaan na niya ito dahil baka nga napagod ito sa pinuntahan nito. Paalis na sana siya na mapansin ang ilang patak sa sahig. Sinundan niya iyon at mukhang patungo iyon sa itaas. Wala pa iyon kanina noong pumunta siya sa kusina. Dahil naapakan niya ang iba ay nagkalat pa iyon. Ang bawat patak ay kulay pula. Tila dugo. Kumuha siya ng tissue paper at pinunasan ng ilang patak. Dugo talaga sila. Galing ba ito kay Lucy? Pwede bang monthly period ito? Naalala niya ang pamumutla nito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto nito. Mabilis niyang binuksan ang pintuan. Baka sa carpet ang mga dugo. Rinig niya ang tunog ng shower kaya naman lumapit siya roon para makitang hubot-hubad ito. Mabilis niyang kinuha ang comforter at ibinalot iyon sa katawan ni Lucy. Hindi niya maipaliwanag ang takot na naramdaman niya. Sinakay niya ito sa sasakyan at mabilis na tinakbo ito sa klinik. Kailangan ko ang babaeng doktor. Pinanalangin niya na nandun si Doc Anika, lalo na at comforter lang ang nakabalot kay Lucy. Alam niyang professional naman ang mga doktor ngunit hindi ito umaayon sa kanya kung ito ay lalaki. Agad naman siyang dinaluhan ni Doktora Almasan. Buti na lang ang klinika ay nilagyan ng maliit na operating room kung saan maaari silang mag-opera sa mga taong nangangailangan ng agarang operasyon. Nakaupo siya sa labi ng klinik nang dumating naman si Ryan. Tumayo siya at binati ito. She's still under operation, sabi niya rito. Tumango naman ito. May itatanong akong ilang katanungan kapag okay na siya. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Mayroon ilang cameras, 3 kilometers radius of the club. Humihingi na rin kami ng footage sa mga pwedeng nadaanan niya. So far, noong pumasok siya within 3 kilometers radius from the sasakyan, na biglang tumigil at nag-U-turn, it can be circumstantial. Tumango lang siya rito. He made a mental note to call Lucy's father. May kinalaman siguro ito sa dahilan kung bakit din ito narito ngayon sa tabi niya. We also had your car inspected. Basag lahat ng salamin. Napamura naman siya. Hindi bulletproof ang sasakyan niya. Baka mamatay ito doon. I don't care about the car. I want those men found and killed. Malamang hahanapin natin ang sasakyan nila bukas. Naglinis na pala kami. 4 na katawan sa daan. Siya ay isang malalaban dahil mayroon lang siyang isang baril. Tila mas nanlamig ang katawan niya nang maisip ang pinagdaanan nito. Mas nakakatakot iyon kumpara sa mga napapanood sa pelikula. Isa talaga itong magaling na sundalo. Kung paano nito natalo ang 4 na kalalakihan.
Hindi niya dapat ito hinayaan na pumunta mag-isa. Nawala sa isip niya na nanganganib nga pala ang buhay nito. Pumasok na si Ryan sa klinik pero nanatili siya sa labas. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang ama ni Lucy. Gael, nabaril po si Lucy. Inooperahan po siya ngayon. Saglit ng tahimik ang nasa kabilang linya. Kapag Juan ay nagsalita ulit ito. Akala ko ligtas na siya. Lumabas siya. I'm sorry. Dapat kasama ko siya. Akala namin hindi na siya masusundan dyan. Ligtas siya kapag nasa loob siya ng club. Still, you have to make a move against them. We can live like this forever. I'll be coming in 2 weeks. Kailangan ko ng gawa ng paraan ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Malalaman mo. Ingatan mo ang anak ko hanggang sa dumating ako. Opo, sir. Salamat, Gael. Nang magpaalam na ito ay sakto namang lumabas si Doktora Anika Almasan. Hi, Sir Gael. With regards to your wife, she was looking at her intently, like she was doubting him that he is her husband. She is a stable condition now. May naalis akong 2 balas sa kanya. Daplis lang iyong nasa balikat niya. She's sedated for now. Magkakamalay rin siya eventually. She also needs to stay here for a week or so to recover. I think Ryan talked to you already. Binigay ko na lang din iyong ibang details sa kanya. Tumango lang siya. Nakahinga siya na maluwag at nagpasalamat na naging maayos na si Lucy. Does she needs anything else? Tanong naman niya rito. Tinapik nito ang balikat niya. Just to stay beside her. Pagkatapos nitong sabihin iyon, umalis na ang babaeng doktor. Nang pumunta siya sa kwarto nito ay nakapikit pa rin ito. Walang kahit anong sugat sa mukha nito. Nakakast ang braso nito. Sa tingin niya ay may benda rin ang tagiliran nito. Marahan siyang umupo sa tabi ng kama nito at tinitigan ang magandang mukha nito habang natutulog. Naalala niya kung paano niya napagtanto na dugo nito ang nasa sahig. Inipit niya ang ilang hibla ng buhok nito sa likod ng tainga nito. Banyaga sa kanya ang pakiramdam ngunit nang bumagsak ito sa mga braso niya, nakaramdam agad siya ng pangamba. Hinaplos niya ang peklat nito sa may leeg. Iniisip niya kung saan ito nakuha. Galing ba sa kutsilyo? Matagal ba siyang nakaramdam ng sakit? Hula niya ay hindi lamang iyon ang peklat nito sa katawan. Ngayon naman ay madadagdagan na naman ang mga yun. Na-imagine niya ang 4 na lalaking nakalaban niya mag-isa. Nakaramdam ba ito ng takot? Ito ay isang malakas na babae na kilala niya. Sa sandaling nalaman niya na ito ay isang sundalo. Tinawag niya ang kanyang sekretarya. Sir Gael, pakibili ako ng bulletproof na sasakyan katulad na meron ako dito. Gusto ko sa lalong madaling panahon. May nangyari po ba, Sir Gael? Huminga naman siya ng malalim. Alam niyang malalaman ni Elizabeth ang nangyayari. So he tried to keep it cool. Gawin mo na lang. Ibinaba na niya ang tawag at ibinalik ang atensyon kay Lucy habang natutulog ito. Ano ang ginagawa mo sa akin? Marahan na tanong ng isipan niya. Ngayon lang niya nakita ng malapitan ang dalaga. Ngayon ay mas kayumanggi na ang kulay ng balat nito. Marahil dahil bilad ito sa araw palagi. May ilang sugat ang mga braso nito. Alam niyang marami itong pinagdadaanan bago naging isang ganap na sundalo. Wala man siyang kilala pero ngayong nakikita niya si Lucy, ay mas interesado siyang malaman ang mga pinagdaanan nito. Bumaba ang mga mata niya sa labi nito. Matagal na niya itong nahalikan. Pero ang alaala ay malabo. Bahagya niyang dinampi ang labi nito gamit ang daliri. Ano ang pakiramdam na halikan itong muli?